Hindi kailanman kayang hulaan ang swerte ng isang tao maging ang kapalaran nito. Kusa kasi yung dumarating sa buhay natin kung kailan hindi inaasahan. Katulad na lang ni Alexandra na nangarap lang noon na makapagtrabaho sa ibang bansa upang maiahon sa kahirapan ng kanyang pamilya at hindi nito akalaing sa pagpunta ng ibang bansa ay meron palang naghihintay na swerte para sa kanya. Bagaman simple lang si Alexandra, maganda siya, balingkinita ng katawan at taglay nito ang maputi at makinis na balat na namana sa ina. Bukod sa kagandahan ng dalaga ay taglay din ito ang kasipagan, determinasyon at kababaan ng loob. At kung paano nga ba nagsimula ang swerte ng dalagang yun ay dahil sa mas mataas pa sa Mount Apo ang kanyang mga pangarap sa buhay para sa kanyang pamilya. Inay! Naputulan na naman ba daw tayo ng ilaw? Bumungad kay Alexandra ang madilim na kabuuan ng kanilang maliit na sala pagkapasok niya ng bahay. 7:00 na ng gabi dahil nag-overtime siya ng 1 oras sa trabaho. Sayang din kasi yun. Kasalukuyan siyang pumapasok bilang isang factory worker at nagtsatsaga sa mababang sweldo dahil wala naman siyang choice. High school graduate lang kasi ito kaya ano bang alam ng dalaga sa opisina? Doon kasi medyo nakakaangat ang sahod, kaso nga lang ay wala. Paano siya mag-aaral ng kolehiyo kung kahit pangkain nila araw-araw ay wala? Dagdagan pang nag-aaral pa ang dalawa nitong kapatid at si Itay ay umi-extra lang sa talyer ni Mang Mando. Madalas ay 4 na araw lang may pasok sa isang linggo na kung mamalasin ay 3 lang. Oo anak pasensya ka na't hindi pa ako nakakabayad ng ilaw natin kaya naputulan tayo. Bukas manghihirap muna ako kay Maring Madonna. Tukoy nito sa babaeng madalas kachismisan ni Inay. Hindi lang naman yun ang unang pagkakataong naputulan sila. Ay naku Nay, wag na ho kayo mangutang doon. Bukas babali na lang muna ako sa trabaho. Sabi niya na lang dahil naaawa na siya rito. Kilala niya kasi si Madonna. Kahit inaanak nito ang bunso niya ay tsak na ikukwento pa rin ito si Inay kapag nakatalikod na sa ibang tao. At kapag nakaharap naman ito ay napakabait na akala mo'y di makabasag pinggan. Sigurado ka ba anak? Pasensya ka na talaga ha? Sabi pa nito sa malungkot na boses. Walang anuman Nay, magbibihis muna ako. Paalam niya saka nag-bless at tumuloy sa kwarto nilang magkakapatid. Kumain ka na lang anak, nasa mesa ng ulam natin. Yung tatay mo tulog na sa kwarto, pagod na pagod pagdating. Pahabol nito sa kanya. Opo Nay! Sagot ni Alexandra. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang kandilang nagbibigay liwanag sa masikip nilang silid. Nakadapa si Punso sa higaan na gumagawa ng assignment sa school. Si Emily naman ay katabi din nito at nagsusulat. Masipag kasi talagang mag-aral ang mga ito kaya palaging may honor si Bunso. Si Emily naman, kahit walang honor ay mataas din naman ang grade at proud siya sa mga ito. Pagkakita ni Alexa sa kanya ay bumangon ito. Ate, wala tayong ilaw. Pinutulan tayo ng may-ari ng bahay. Nagmamakaawa nga po si Inay kanina pero hindi naman po siya pinakikinggan. Sumbong ni Bunso pagpasok niya ng kwarto. Malungkot ang boses at halos maiyak. Naaawa marahil sa kalagayan nila. Iniisip na lang ni Alexandra kung papaanong makakatulog ang mga kapatid nito kapag walang electric fan, gayong malamok at mainit. Kilala niyang ugali ng kasera nila, kaya hindi na siya nagtanong pa. Isang rason ng kahirapan nila kaya mataas ang pangarap niyang maiahon sa hirap ang pamilya. Marami na rin siyang napasukang trabaho dito sa Maynila at kahit anong kayod ng kanilang pamilya ay kulang pa din. Nagtsatsaga sila sa maliit na kwarto dito sa likod ng sementeryo dahil mura ang upa. Sila na lang ata ang pinakamatagal dito. Galing sila sa probinsya ng Zambales at nagbakasakali ang kanyang mga magulang kung magiging maganda ba ang takbo ng buhay nila sa Maynila. Pero mas mahirap dito dahil bawat kibot ay pera ang kailangan. Isa pa ay magbabayad din sila ng bahay. Hindi na rin sila makabalik sa probinsya dahil walang pamasahe kaya tiis-tiis na lang. Hindi naman sila nawawala ng pag-asa. Walang alam ang kanyang mga magulang na nag-apply siya sa UK bilang domestic helper
dahil napakababa ng sahod dito sa Maynila. May katrabaho kasi siya dati sa pinapasukang factory na ngayon ay nasa UK na at napakaganda ng sweldo. Oras ang binabayaran at stay-in pa. Kaya naisipan niyang mag-apply din. Kapag naaprubahan ay desidido siyang tumuloy, hindi para sa sarili kundi para sa mahal niyang pamilya. Bago siya nagdesisyong magtrabaho sa malayo ay pinag-isipan niya munang maigi dahil alam niyang mangungulila siya sa pamilya. Mas malayo at hindi agad-agad makikita kung gugustuhin niya. Inilihim niya rin muna ito sa magulang dahil tiyak na hindi siya nito papayagan. Sobrang layo ng naisipan niyang lugar at mga estrangherong tao ang naroon. Pero desidido talaga siya sa kanyang naging desisyon. Sa buong magdamag ay hindi siya nakatulog. Mainit para silang nasa pugon. Nagsindi siya ng katol para mawala ang mga lamok. Madaling araw ay narinig niyang bumukas ang plywood na pinto na maliit ng silid ng magulang. Dinig niya ang pigil na ubo ng ama. Kalaunan ay naulinigan niya ang boses ng kanyang ina. Kapwa hindi makatulog ang dalawa sa init. Naghihimagsik ang kanyang kalooban sa kasera nila. Parang isang araw pa lang naman silang delay, putol agad. Palibhasa ay nakakonek lang ang ilaw nila sa bahay nito. Bumangon na rin si Alexandra para maligo dahil nangangati siya sa init. Daig pa niya ang sinilaban. Nadatnan niya si inay na nasa kusina at nagsasangag ng kanin na tira nila kagabi. Binuksan ni Itay ang pinto at bintana para may hangin pumasok, kaya kahit papaano ay nabawasan ng init sa loob ng bahay. At siya naman ay kumuha ng towel. Nagtungo sa likod bahay at nandoon kasi ang banyo, katabi lang din ang pinto ng kusina. Ang aga mo naman anak. Puna ni inay. Bitbit niya ang labahan sa likod ng bahay at ang flashlight. Isasabay na rin niyang kusutin ang hinubad kagabi. Hindi niya na kasi inaasa pa sa kanyang inay ang labahin. Naawa siya rito dahil inaasikap pa nito ang dalawa niyang kapatid. Hindi ako makatulog, Nay. Sobrang init kasi. Tugon niya at lumabas na ng kusina. Sa banyo siya naglaba gamit ang flashlight. Paglabas niya ay sumunod si Itay na naligo na rin. May pasok ito sa talyer. Dinig niya rin ang pinag-uusapan ng dalawa na manghihiram si Itay kay Mang Mando na perang pambayad sa ilaw nila, pero bumali na rin siya ng trabaho para sigurado. Ayaw niyang magtiis ng ganoon kainit magdamag muli. Sabi niya sa sarili makakapagtrabaho lang siya sa ibang bansa ay bibili siya ng bahay na malaki para sa pamilya. Maliit na pangarap pero kahirap abutin ng isang katulad niya. Sa awa ng Diyos, matapos ang 7 buwan ay naaprubahan ang petisyon niya sa pag-a-apply ng visa sa embassy. May employer na rin siya at ang maganda rito ay walang placement fee na ibabawas na lang sa sahod. Handa na ang lahat ng kanyang mga kakailanganin. Nag-resign na rin si Alexandra sa factory na pinapasukan. Nagpaalam sa mga katrabaho at kaibigan niya. Anak, seryoso ka bang aalis ka? Napakalayo ng UK, saan ba yon? Naiiyak si inay na hindi mapigilang yakapin siya. Ate, huwag ka na lang umalis. Kahit mahirap tayo, nakakakain naman tayo, diba? Hindi tayo nagugutuman kahit tuyo lang ang ulam. Sabi ni Alea. Gusto niya na ring umiyak dahil di naman niya alam ang magiging kapalaran sa malayong lugar. Naroon din yung takot na baka hindi niya kayanin ng homesick. Pero anong mangyayari sa kanya kung hindi siya makikipagsapalaran? 6 na buwan lang din naman ang kontrata niya sa UK para makakuha lang ng experience at pagkatapos ay saka siya mag-a-apply sa Middle East dahil mas matagal ang kontrata. Okay lang kahit na mas mababa ang sahod. Bunso, saglit lang naman si ate sa malayo. Babalik na agad ako. Paliwanag niya rito. Ayaw mo bang lumapit tayo sa mas maayos na buhay? Sa mas maayos na bahay, yung hindi tayo puputulan ng ilaw. Hindi tayo mangungutang. Tanong niya sa kapatid. Lumamlam ang mata nito. Puno ng pagtutol ang reaksyon. Gusto, pero ayokong malayo ka. Nakangawing sabi nito dahil sa pag-iyak. Niyakap niya ito at pinaliwanagan. Sinabing galingan sa pag-aaral para makatulong sakali pag nakapagtapos ito. Ate, tatawag ka sa amin ah. Malungkot na sumingit ang isa pa niyang kapatid. Si Itay ay panay ang buntong hininga habang nag-iiyakan itong iba niyang kasama.
Alam niyang ayaw din itong pumayag na umalis siya, pero hindi lang ito nagsasalita. Nang tuluyan siyang makaalis patungong UK, pakiramdam niya ito na ang simula ng katuparan ng kanyang pangarap para sa pamilya. Pinay din ang mga katrabaho niya dito sa London kaya komportable siya kahit papaano. Tulad niya, nangangarap din ng mga itong maiahon sa hirap ang kanilang pamilya. 4 silang magkakasama at parehong sa 6 na buwan lang ang kontrata. Nasa isang palasyo at ang amo nilang lalaki ay nagmula sa British Royal Family, pero ang nagpangasawa nito ay isa ding Pinay na tulad niya, si Reyna Margarita. Sa unang araw niya rito sa palasyo ay halos malula siya sa laki at ganda ng lugar. Itinuro sa kanya ni Chudora ang pasikot-sikot sa loob at ang dapat niyang gawin. Paalis na kasi ang papalitan niyang mag-aasikaso kay Prince Trevor. Tila hindi pa nga siya handa at hindi makapaniwala na siya ang magiging personal maid ng isang prinsipe. Ang tanong kaya ba niya? Paano kung magkamali siya? Baka masisante agad. Pero sabi naman ni Chudora ay wala siyang dapat ikatakot o ipag-alala dahil napakabait ng aalagaan niya. Take note, hindi ito isang bata kundi isang Prince Trevor na 27 years old na at mas matanda pa ito sa kanya ng 6 na taon. Request kasi talaga ng prinsipe na maging Pinay ang personal maid nito katulad ng ina. Maging ang lahat ng maid sa buong palasyo ay mga Pinay dahil masasarap magluto, taglay ang mabuting puso, magalang at matyaga. Yun din kasi ang katangian na hinahanap ng isang prinsipe. Sa madaling salita ay naghahanap ito ng Pinay na mapapangasawa, pero hindi niya naman sinasabing magugustuhan siya nito. Sa umagang yun ay kabado si Alexandra habang papasok sa loob ng silid ni Prince Trevor, bitbit ang isang tray na may lamang almusal ng lalaki. Nasa memorya pa niya ang mga dapat sabihin sa kamahalan at kung paano ito atimahin. Toasted bread, bacon at sunny side up egg ang laman ng bitbit niyang tray. Isa ito sa pinaka-favorite ni Prince Trevor dahil mula sa pagkabata ito nang ipinapakain ng Pinay nitong ina na si Margarita at nagustuhan ng lalaki actually at naging favorite pa nga. Maging ang haring si William ay kumakain din ng pagkaing Pinoy katulad ng adobo at sinigang na inire-request pa sa mga katulong. Yun ang kwento sa kanya ni Chudora na katiwala dito sa palasyo. "Huwag kang kabahan, Alexandra. Kaya mo yan." Bulong niya nang tuluyang pumasok sa loob ng silid. Ito din kasi ang unang pagkakataong makakaharap niya ang mahal na prinsipe na sa larawan pa lang niya nakikita. At yes, napakagwapo ng lalaki. Kulay dagat ang mga mata at ang balat ay mamula-mula sa sobrang puti at ang ilong ay napakatangos. Hi, what is your name? Sa lalim ng iniisip ni Alexandra ay di niya namalayang nasa harapan na pala niya ang lalaking pagsisilbihan, ang kamahalan. Hindi niya ma-imagine ngayon ang sariling itsura habang nakatulala at awang ang labi. Diyos ko, anong sasabihin ko? Bahagya siyang nataranta sa kagwapuhan ng lalaki. Nang hindi siya kumibo ay tumayo ito. Napakatangkad ng lalaki. Napatingala siya rito. Walang kurap at dama niyang nangangatog ang kanyang tuhod. Nininerbyos pa ata siya. Came here. What is your name again? Dahil nakatulala siya, si Prince Trevor na ang humawak ng kanyang tray at tinalikuran siya. Ano daw? Sa pag-aalala niya ay napasunod agad dito at inagawang bitbit na tray na may galang at panay ako tango. Nako, mahal na prinsipe, ako na po. Nakakaya, dapat pinagsisilbihan kita. Wika ni Alexandra. Di ba dapat English din ang sinabi niya dahil hindi ito marunong magtagalog? Matapos agawin ng tray ay inilapag na yon sa isang mesa na makikita sa loob ng silid nito. Sa lawak kasi ng kwarto ni Prince Trevor ay mistula yung buong bahay. You haven't answered my question. Magaan ang boses nito nang hilain niya ang isang silya para makaupo ito. My name is Alexandra, but you can call me Inday. Mahina siyang sumagot. Yung sagot na kabado, dama sa boses niya ang malamig na silid. Naisip niyang si prinsipe ang kanyang kaharap kaya kailang maging formal bago pa masisante. Nagsimula itong kumain habang pinagsisilbihan niya at katulad ng mando ni Chudora, dapat ay nasa likod siya ni Prince Trevor pero mas pinili niyang pumwesto sa harapan nito.
The last person who worked for me was also a Filipina, and she taught me how to speak Tagalog. Even before that, my mother had already taught me how to speak on their own language. So, can you taught me also? Tanong nito sa kanya. Tuwid na tuwid ang mukha nitong nakatingin ng diretso sa mga mata niya. No problem po, mahal na prinsipe. Sabi niyang bahagyang umiti. Palagay ni Alexandra ay mas madali sila magkakaintindihan kung matututo itong magsalita ng Tagalog. Good. Sumilay sa labi nito ang matamis na ngiti, mga ngiting nagpaarko sa puso niya. Ay, ang gwapo talaga niya. Sana pwede siyang magpa-picture rito bago man lang ako bumalik ng Pilipinas. Bulong niya sa kanyang sarili, kaso bawal ang paggamit ng phone tuwing nasa oras ng trabaho. Pwede siguro kapag nasa silid na siya, pero sisikapin niyang makakuha man lang dito kahit isang larawan. Pag magkaharap sila ni Prince Trevor, di niya matitigan ng diretso ang lalaki katulad ng ginagawa nito sa kanya, yung para bang curious ito sa mukha niya. Hindi niya alam pero napakabait ng lalaki, katulad nga ng sabi ni Chudora sa kanya. Pero ilang pa rin siya sa tuwing nasa harapan niya ito. Nakakalula ang kulay asul nitong mga mata at para siyang nalulunod sa tuwing tititigan ito. Pero kapag nasa malayo si Prince Trevor ay palihim niyang pinagmamasdan to. Isang hapon, naligaw siya sa malawak na palasyo habang naglalakad at di niya namalayan na kung nasaan na siya nakarating. Basta't dinig ni Alexandra ang ingay mula sa isang silid, tila naglalaban ng sandata. Nakailang hakbang pa siya habang ang ingay ng kanyang naririnig ay palakas ng palakas. Sa kanya binuksan ng isang pinto kung saan dinig niya ang loob ng ingay. Bahagya niya lang yung iniawang at sumilip. Nanlaki ang mga mata niya pagkakita sa dalawang lalaki. Naka-fencing gear at may hawak na mahabang sandata. May suot itong mask at gloves. Bagamat balot na balot ang dalawang naglalaban ay kilala niya ang tindig ni Prince Trevor. Halos malaglag ang panga ni Alexandra na pinapanood ang dalawang naglalaban. Mabilis ang bawat kilos na sinasabayan ni Prince Trevor na sa tuwing nasasalo nito ang sandata ng kalaban ay muntik pa siyang mapasigaw. Kalaunan ay naging mas mabilis ang kilos ng mga ito. Sumasabay ang sandata sa bawat galaw ng kanilang mga katawan. Tila naging mainit ang labanan at mas lalong lumakas ang ingay sa loob ng silid. Basta't natagpuan na lang niya ang sarili na naaaliw siyang panoorin ng dalawa. Nakaka-amaze ang bawat galaw ni Prince Trevor, animong nagsasayaw ang mga ito sa gitna ng silid. Hanggang sa hindi sinasadya ay napaupo ang mahal na prinsipe. Kinabahan bigla si Alexandra dahil nagkaroon ng pagkakataon ng kalaban ni Prince Trevor upang hatawin ito ng bitbit na mahabang sandata. Sa takot niya at pag-aalala sa mahal na prinsipe ay mabilis niyang binuksan ang pinto at pumasok. Wag! Takot na sigaw ng dalaga sa takot na baka patayin nito si Prince Trevor nang umangat ang sandata ng kalaban. Kumakabog ang kanyang dibdib sa pag-aalala. Pero napatigil din siya nang tanggalin nito pareho ang nakatakip sa ulo. Doon niya napagtantong si Haring William pala na ama ni Prince Trevor ang kalaban nito. Tulala ang dalawa na nakatingin sa gawin ni Alexandra na takang-taka. Siya naman ay hiyang-hiya. Nagiinit ang buong muka. Yung akala niyang kalaban ay ama pala ng mahal na prinsipe. Napakagatlabi siya sa halos matunaw sa hiya na di makapagsalita. I'm sorry, mahal na hari. Mahal na prinsipe. I didn't mean to bother you. I thought you were going to kill Prince Trevor. Sabi niyang kabado. Nakatingin sa ama nito na panayang tango bilang paghingi ng tawad na inabala niya ang dalawa. Natakot lang talaga kasi siya kanina. Sa reaksyon niya ay natawa ang hari. Si Prince Trevor ay seryosong nakatingin sa namumula niyang mukha. Nagkatinginan pa sila. Sinabi ng hari na wala itong dapat ikagalit, isa pa'y hindi rin ito balak patayin ng sariling anak at ang fencing ay tila sport lamang ng mag-ama, kaya yung hiya niya sa kanyang sarili ay sobra-sobra. Mabilis siyang nagtatatakbo pagkatapos humingi ng tawad sa dalawa. Nakasalubong pa niya si Chudora na nagtataka sa reaksyon niya kasi naman ay daig niya pa ang nakakita ng multo. Ayaw niya na tuloy magpakita kay Prince Trevor kinabukasan. Saan ka ba galing kanina at daig mo pang nakakita ng multo? Tanong ni Chudora. Kumakain na sila ng hapunan.
Mabuting at hindi nagpa-dinner si Prince Trevor at sumabay ito sa mga magulang at sa nag-iisang kapatid na si Prince Kennedy. Isa siya sa nag-atima pero nagtatago sa likod ni Theodora at sa iba pang mga maid. Napagod talaga siya sa kakakubli hanggang sa natapos kumain ng mga ito. Saka pa ata siya nakahinga ng malalim pagkaalis ng mga ito. Baka naman may ginawa kang kalokohan kaya takot ka kay Prince Trevor. Singit ng isang kasamahan nilang si Wendy. Hindi siya nakasagot dahil sa kalokohang nagawa kanina. May gusto ka ba kay Prince Trevor ha, Alexandra? Nagulat siya sa tanong ni Maurice, isa sa mga kasama nila sa trabaho. Wala sa hinagip niya na magkagusto sa isang pinakamataas na tao. Crush, oo, dahil sa gwapo ito. Higit doon ay wala na. Masyado na siyang ambisyosa kung papangarapin niya ang isang katulad nito. Nagkatingin na ng lahat sa mapangahas na tanong ni Maurice sa kanya. Sila Susie at Daisy ay ganun din. Umamin ka na, Alexandra, na alembong ka. Nakita kaya kita kanina na nagpunta sa pangalawang palapag ng palasyo. Di ba'y pinagbabawal sa ating maid ang pumunta sa isang silid na di naman pinag-uutos sa atin? Sinusundan mo si Prince Trevor kanina. Yun ang totoo. Pangaakusa ni Maurice. Napatayo siya at galit na tumingin sa gawin ni Maurice. Maaaring nagkamali ako sa ginawa ko kanina. Pero yung paratangang alimbong ako, hindi naman siguro tama yan. Mag-ingat ka sa pananalita mo, Maurice. Pareho lang tayo ng pinagmulan. Bagaman hindi siya galit pero madiin ang kataga niya. Bakit? Totoo naman ah. Paano mo ipapaliwanag sa amin ang ginawa mo kanina? Puno ng CCTV ang lugar sa ganoong oras. Kitang-kita kang gumagala sa loob ng palasyo. Daig mo pang magnanakaw. Siguro kung di ka lang alimbong, marahil kawatan ka. Sa narinig ay nandilim ang kanyang paningin at sinugod si Maurice pero mabilis siyang pinigilan ni Theodora at ibinalik sa kinauupuan. Huwag mong ipakita sa akin pagiging asal kalye mo, Alexandra. Mas matagal na ako sa'yo dito. Isa pa, malapit nang matapos ang kontrata ko. Wala akong kinatatakutan. Baka ikaw ang kawawa. Di ka pa nakakabawi sa mga nagastos mo, legwak ka na ulit pabalik sa Pilipinas. Nakakatawang sabi ni Maurice na talagang inuubos ang kanyang pasensya. Akala niya noong una ay mabubuting tao ang mga kasamahan niya dahil pare-pareho silang Pinay at iisang pinagmulan pero mali pala ang akala niya. Halos kabisan niya na ang morning routine ni Prince Trevor sa araw-araw niyang pag-aasikaso. Gigising siya ng alas 7 ng umaga at gagawin ng personal grooming. Shower, ahit, magbibihis, then light exercise, minsan jogging, stretching o horseback riding, saka ito mag-aalmusal. Kadalasan, nagre-request itong ng tsaa at mga prutas sa umaga at kapag naglalambing si Prince Trevor ay siya ang gusto nitong magbabasa ng mga balita sa pahayagan. Hindi kasi ito katulad ng Pinoy na may cellphone at doon aalamin ang mga pangyayari sa labas ng palasyo. Ni hindi ito humahawak ng gadget, madalas niya itong nakikitang nagbabasa sa loob ng library na inaabot ng 4 na oras. Ang mga magulang naman ng prinsipe ay may kanya-kanyang routine na tinatawag nilang royal schedule, state meetings, may charity works, official duties, o di kaya mga pinupuntahang events. Sa loob ng 1 buwan niya dito ay naging mainit ang mga mata sa kanya ng mga kasamahan. Mas madalas ay magkasama sila ni Prince Trevor sa silid nito na minsan ay inaabot ng 4 na oras. Pakiramdam niya ay binabantayan ng mga ito lahat at pinariringgan sa tuwing lalabas siya sa silid nito. Minsan ay nakaupo lang siya sa harapan ni Prince Trevor at gusto lang nitong may makasama at makausap sa silid. Iyon ang ikinagagalit ng mga kasamahan niya. Hindi naman siya lumagpas sa trabaho kahit magkasama sila ni Prince Trevor sa kwarto nito. Sinusunod niya lang ang utos ng binata bilang personal maid. Wala rin siyang naririnig mula sa mga magulang ni Prince Trevor basta alam niya ang call of duty. Inay, kumusta kayo dyan? Nakalipat na po ba kayo ng bahay? Natanggap niyo na ba ang mga pandala ko? Sa wakas ay nakapag long distance call na si Alexandra sa Pinas. Miss na miss niya na ang pamilya pero pigil na pigil niya huwag umiyak. Nalulungkot siya rito sa malayo pero tiis lang para sa magandang kinabukasan. Oo anak, maayos nang tinitirhan natin, hindi na mainit at hindi na rin masikip. Salamat anak ha.
Umiiyak ang kanyang ina sa kabilang linya. Hindi nito mapigilan ang paghikbi. Salamat naman kung ganon. Mag-iingat po kayo dyan palagi Sabi niya. Ikaw anak, kamusta ka dyan? Nag-aalalang tanong ng inay sa kanya at sinabi niyang maayos siya, maganda ang trabaho. Ayaw niyang mag-alala mga ito sa kanya. Pinasaya niya rin ang boses kahit na miss niya na ang mga ito at gusto niya nang umuwi. Tuwang-tuwa naman si inay na walang katapusan ng pasasalamat sa kanya. Nang maibaba niya na ang linya ay napangiti si Alexandra. Alam niya kasing maayos na ang kalagayan ng mahal niya sa buhay. Hindi na magtitiis sa mainit at masikip na lugar at siya naman ay magtsatsaga rito sa malayo para sa pamilya. Gabi nang maalimpungatan si Alexandra at nangangalay ang braso at leeg. Nakatulog na pala siya sa loob ng silid ni Prince Trevor na nakatangulang sa upuan. At ang prinsipe ay ganun din. Hawak pa nito ang binabasang libro kanina. Dahan-dahan siyang tumayo para alalayan nito patungo sa higaan. Nag-aalala kasi siyang mangalay ang leeg nito tulad niya. Mahina niya itong hinawakan sa kamay pero natigilan siya nang maramdamang napakainit nun. Ang lambot na parang cotton. Sa bagay, kamay ng isang prinsipe ang hawak niya. Nahiya pa siya sa kamay niyang magaspang dahil sa kasipagan sa trabaho. Nabitawan niya pero hinabol nito ang kanyang palad. Doon natuon ang kanyang mga mata at unti-unting naramdaman ang pagkapit sa kanya. There's something strange warm feeling coming from your palm, Inday. And I liked it. Kumibot ang labi ni Prince Trevor at napagtantong gising pala ito. Muntik na niyang maitulak ang lalaki sa gulat. Prince Trevor! Sambit niya, medyo nangangatog ang boses. I'm sorry. Do I scare you? Binitawan siya nito at kinuha niya naman ang pagkakataong yun para makalayo ng bahagya sa lalaki. Ang lakas ng kaba ni Alexandra sa kanyang dibdib. Lumayo siya at umiling-iling. No, mahal na prinsipe. Alanganin niyang sabi. Can I go now na po ba sa room ko? You can take a rest na. Sambit niya dito. Nakatitig lang ito sa kanya ng seryoso bago tumango. Yeah, it's 9 o'clock already. If you want to take a sleep. Huminga ito at tumingin sa kanya. Then good night, my Inday. Mahinang sabi bago siya tinanguan. Nabingi na lang ba siya nang marinig ang sinabi nito sa huli? Ipinagkibit balikat na lang niya yun dahil sa inaantok na nga siya. Sa kwarto ay nakita niya si Maurice at Wendy na nag-uusap at masama siyang ipinukol ng tingin ni Maurice. Sina Daisy ay agad siyang in-interview kung bakit ang tagal niya sa kwarto ni Prince Trevor na halos doon na siya magpalipas ng gabi. Wala naman siyang obligasyon na sagutin ang mga katanungan nila dahil trabaho lang ang rason kung bakit siya nasa silid nito. Kaya tinalikuran at tinulugan niya na ang mga kasamahan na hindi sinasagot ang kanilang mga tanong. Kinabukasan, pagkatapos niyang asikasuhin ang prinsipe sa kwarto nito, ay tumulong si Alexandra sa kusina dahil may gaganaping salo-salo sa palasyo. Walang okasyon pero kapag may meeting ang hari ay sa palasyo talaga iniimbitahan. Halos maghapon silang naging abalang mga katulong. Nabalitaan niya na lang kina Maurice na parating ang babaeng itinalaga para sa prinsipe na mapapangasawa nito sa susunod na buwan. Napakaganda ng babae nang lumantad sa harapan nila ang mukha nito. Tila hindi isang ordinaryong tao, animong Diyosa na nagmula sa kalangitan sa napakagara nitong kasuotan at nanliit siya sa kanyang sarili. Habang idinadaos ang selebrasyon ay pinapanood niyang nagsasasayawang dalawa at bagay na bagay ang mga ito. Pero bakit ganun? Bakit parang may kurot siyang nararamdaman sa kanyang puso? Hi, can I dance with you, Inday? Napalingan si Alexandra sa malamyos na boses mula sa kanyang likuran. Doon ay nakita ko si Prince Kennedy, ang 10 taong gulang na bunsong kapatid ni Prince Trevor. Napangiti siya pagkakita sa bata. Ang cute kasi nito habang nakangiti sa kanya. Gusto niya tuloy itong pisilin sa matambok nitong pisngi. Ha? Napaawang ang labi niyang tanong. Ano daw? Gusto niya akong isayaw? Para siyang natulili sa narinig at dahil matangkad ang bata ay umabot naman ito sa tiyan niya. I'm asking you to dance with me. Did you hear me? Pag-uulit nito. Of course I heard you, Prince Kennedy. But you know I'm not allowed to join you in this party. I'm only a maid.
Nginitian niya ito at bahagyang yumuko para magpantay ang mukha nila. You've been staring at Prince Trevor and Princess Talia for a while ago, and I saw you looking sad, so I want you to dance with me right now to make you smile, Inday. Shall we? Sukat akalaing ilahad nito ang isang kamay na nakadipa sa harap niya. Natawa siya sa kakyutan ni Prince Kennedy. Sorry, no. Iling niya. Pinagkatitigan ito ng mga bisita na nakangiti sa bata. Come on, Inday. Don't embarrass me. You know you're actually the very first person I want to dance with. You're so very lucky. Pangungulit nito. Napalingon siya sa mag-asawang nakatingin sa kanila. Tumango ang dalawa na tila ba sinasabing pagbigyan niya si Prince Kennedy na hindi ikakagalit ng mag-asawa. Alam niya naman kasing bawal kaya hindi siya makapaniwala. Hindi niya naalintana nang magalang siyang hilain sa gitna ng munting prinsipe. Nakakatuwa itong bata. Halos kaedad lang ito ni Alea na bunso niyang kapatid. Napangiti naman lalo si Prince Kennedy nang sumama siya rito upang isayaw ito. Nakatingala pa sa kanya ang bata ng kay tamis na mga ngiti. You look very beautiful, Inday. When I grow up, I want to marry you. Your eyes look like my mother's the way you look at me. Feels like it means something. Sabi pa nito na nakatitig sa kanya. Talaga ba? Bukod sa pilyo si Prince Kennedy, bolero din pala. It's an honor, Prince Kennedy. Thank you very much. Sabi niya't hindi mapigilan ang ngiti. Siguro, kung si Prince Trevor yun ay baka nangisay na siya sa kilig. Kay bata-bata pero maraming asukal sa katawan. Nag-enjoy naman siya sa pagsasayaw nila ng batang prinsipe. Hindi niya akalaing hihilingin ito sa magulang na siya ang maging personal nitong maid, pero hindi pumayag si Prince Trevor. May personal maid naman ito at tiyak na magtatampo, pero lihim siyang natutuwa sa bata. Habang nag-uusap sila at nagtatawanan ay nahuli pa niya itong nakatitig kay Prince Trevor. Sa totoo lang ay bawal siyang makipag-usap, especially sa oras ng trabaho. Kaya nga sinisiguro niya munang nagagampanan ng maayos ang tungkulin kay Prince Trevor. Wala naman siyang naririnig na reklamo mula sa binata. Pero sa araw na iyon ay nagulat siya nang mag-aya itong sumakay sila sa kabayong dalawa. Pinagbihis pa siya ni Prince Trevor kaya naman nakataas ang kilay ng mga kasama niyang maid pagkakita sa kanya. Pero hindi niya na ito pinansin dahil utos yun ng amo. Sino ba naman sila? Taas noo siyang lumabas at sumunod sa mahal na prinsipe. Sorry, but I haven't experienced to ride a horse yet. Pagkakita niya pa lang sa matangkad na kabayong kulay itim ay napaatras na si Alexandra at naghintakutan. Pwede siyang napain kung gugustuhin ito. Sa likod ng palasyo ay matatanawang napakalawak na lupain ni na Prince Trevor. First time niya ding makarating sa likod ng palasyo dahil hindi naman ito basta-basta mapupuntahan kung walang pahintulot ninuman mula sa amo. Dahil may bantay sa malawak na gate bago narating ang mga kwadra. Sa loob naman ay may bantay na siyang nag-aalaga sa mga kabayo ng hari at ng dalawang prinsipe. Don't be afraid, or the horse will sense it. Sabi nito sa kanya. I think I need a smaller one. Sagot ni Alexandra. Gusto niya sana yung kasing taas niya lang. Ang taas kasi nito, paano siya aakyat? Maliban na lang kung bubuhatin siya ni Prince Trevor. Pero di kaya malaking kahibangan ang iniisip niya. Uuwi na lang siguro siya sa palasyo kaysa mabukulan. Tumawa lang ito sa sinabi niya. Siya naman ay tulalang nakatitig rito. Mas gusto niya na lang siguro itong panoorin habang nakasakay sa kabayo at baka ma-enjoy niya pa. Pero maya-maya ay napasigaw si Alexandra nang bigla na lamang nitong buhatin siya paakyat sa ibabaw ng matangkad na kabayo. At dahil hindi siya prepared sa ginawa nitong napahawak siya sa braso ni Prince Trevor. Napahawak lang ba? Bakit parang nakayapos pa siya rito? Open your eyes, Inday. Utos nito at sa kanya napagtanto na nasa taas na silang pareho ng kabayo. Mas lalo siyang napakapit rito dahil sa gulat. Ganto palang pakiramdam ng nakasakay sa ibabaw ng kabayo na nakakalula. I think this afternoon is going to be an interesting experiences for both of us. Nakangiting sabi nito bago pinaktakbo ang kabayo. Kaya sa takot ni Alexandra ay napayakap na siya kay Prince Trevor sa likod nito.
Habang namamasyal silang dalawa ng prinsipe sa kaharian nito ay para siyang nakapasok sa isang teleserye ng fairy tale. Nakasakay sa isang kabayo at syempre dahil nakarecover na siya sa takot kanina ay bumitaw na siya sa pagkakayakap mula sa likod ng mabangong prinsipe. Baka isipin nitong pinagsasamantalahan niya ito. Hindi ganun yun, para siyang nangarap ng ginto. Pero di niya magawang bumitaw. Nanatili siyang nakahawak sa gilid ng damit ng prinsipe. Ang sarap ng pakiramdam ni Alexandra habang umiindayog ang kabayong sinasakyan nila at sinasabayan nito ng mahinang boses. Ikinukwento kasi ng lalaki sa kanya na nakauwi ito noong 7 taon sa lugar ng ina sa Maynila. At ayon sa lalaki ay nais din itong makabalik ng Pinas kung papayagan ng mga magulang. How are you supposed to go back to the Philippines if you're about to marry Princess Talia? May bikig sa lalamunan niyang tanong. Ewan ba niya kung bakit ang bigat ng loob niyang isipin na ikakasal si Prince Trevor sa Talia na yon. Nilingon siya ng lalaki bago pinahinto ang kabayo. Bumabato ito at inalalayan siya. Maingat na inabot ni Prince Trevor ang kamay niya bago ako siya inalalayan sa bewang pababa. How did you even say that I'm going to marry Princess Talia? She's just a family friend. Naglakad na siya nang magsalita ito. Akala nga niya ay di nito sasagutin ang kanyang tanong. Napangiti si Prince Trevor sa sagot niya. Dinig ni Alexandra kina Maurice na si Princess Talia ang pakakasalan ni Prince Trevor. Ang saya niya ngayong nalaman na hindi naman pala ito totoo. Talaga, Prince Trevor? Masaya niyang tanong dito. Ramdam niya ang malapad niyang ngiti. I mean, really? Pag-uulit pa niya nang ma-realize kung hindi niya ito naiintindihan sa una kong sinabi. Ang saya niya lang sa oras na yon. Ngumiti si Prince Trevor at tumingin sa kanyang gawi bago nag-yes. Aliw siya nitong pinagmasdan sa harap nito bago seryosong nagtanong sa kanya. Inday, what is the Filipino word for beautiful? Tanong nito. Beautiful means maganda in Tagalog. Why are you asking po? Siya naman ang nagtanong sa kanya. Ngumiti ito. Nothing. I just want to know. Because you're beautiful. Nakangiting sabi nito at nagpatiuna na sa kanya. Si Alexandra naman ay nakasunod rito na napangiti. Maggagabi na nang makabalik sila sa palasyo galing sa pamamasyal ni Prince Trevor. Talagang sinulit niya ang pagkakataong yun. Sabi ng prinsipe, magpahinga na siya at ito nang bahala sa kanyang sarili, pero nagbihis agad siya para atimahin ang lalaki. Wika nito'y sasabay na lang sa mga magulang sa hapunan. Tumulong siya sa paghahanda sa kusina kahit hindi niya na yun trabaho. Ayaw niya lang na may masabi ang mga kasamahan. Si Theodora ay walang problema dahil alam niyang mabait ito, pero ang iba niyang kasama ay alam ng dalaga na mabigat ang dugo sa kanya. Naroon sina Wendy at Susie na kung dati pinapansin niya, ngayon ay hindi na dahil tila na brainwash ito ni Maurice. Nakita niya ang mga ito na nag-uusap-usap kanina pagdating nila ni Prince Trevor at nakita din ang mga itong umalis siya kasama ang amo. Ang sarap talaga ng buhay ng isa dyan, feeling prinsesa. Habang abala si Alexandra sa paghuhugas ng karne, ay padaskol na pumasok si Maurice sa komedor. Nagkatinginan ng dalawa. Natawa at pareho nang may tunog nang iinsulto si Theodora na napasulyap sa kanya, pero saglit lang at itinuloy ang pagmamando kay Wendy at Susie sa mga dapat ihanda sa pagluluto. 4 na putahe kasi o higit pa ang kanilang lulutuin, maliban na lang kung may request pa ang Reyna. Ako na pong bahala dyan, mahal na prinsesa, at baka madumihan na ang kuko nyo. Nakakaya naman sa'yo. Makapal pa naman ang mukha mo. Talagang pinaringgan siya ni Maurice kahit na hindi ito magbanggit ng pangalan. Alam niyang siya ang tinutukoy nito. Di nakatiis si Alexandra dito. Naiinggit ka ba sa trabaho ko, Maurice? Dahil magkasama kami lagi ni Prince Trevor? Diretso niyang tanong sa babae. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa para matapos na kung ano man ang ikagagalit nito. Ano? Ako magagalit sa'yo? May iinggit? Ha! Tumawa ito ng matunog. May pang-iinsulto bago nagpatuloy sa pagsasalita. Bakit? Sino ka ba sa akala mo? Tingin mo ba papatulan ka ng isang prinsipe? Mangarap ka, Inday.
pero wala ka sa kalingkingan ko. Kung sino man sa ating dalawa ang dapat kaingitan, ako yon. Maganda, may pinag-aralan at may kaya ang pamilya. Pagmamalaking sabi nito, tuwid niyang hinarap si Maurice. Naman pala wala kang dapat ikainggit sa akin. Kaya sana tigilan mo na ako. Trabaho lang, walang personalan. Pwede? Wala kang mapapala sa akin. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon. Lahat tayo aalis sa lugar na to at maghahanap sila ng kapalit natin. Kaya sana enjoy na lang natin ang trabaho natin. Hilaw niya itong initian pagkatapos niyang sabihin yun na lalong ikinainis ni Maurice sa kanya. Nakita niyang nanggigigil ito. Nilapitan nito ang dalaga at may ibinulong sa mga ito. Hindi niya narinig ang pinag-uusapan ng tatlo at basta na lang siyang nagpatuloy sa ginagawa. Matapos nilang maihanda ang hapunan ay isa sa mga dinala sa napakalawak na dining area. Nang maisaayos ang masasarap na putahe ay saka ipinatawag ang pamilya. Nasa hilera sila ng mga katulong na naghihintay sa amo. Nauna ang hari kasunod ang reyna. Sinundan ni Prince Kennedy na kumuway sa kanya. Isa-isa lang bumati sa mga ito. Si Prince Trevor naman ang pinakahuli nang umiti din sa kanya na dumulog sa harap ng mesa. Ang titig niya ay nanatili kay Prince Trevor habang pinagsisilbihan nito. Nasa likod sila at naririnig niya ang usapan ng mga ito. Seryoso at makapangyarihan sa tuwing magsasalita ang hari. Tipong susundin lahat ng ipinag-uutos kahit ng mahal na reyna. Sa mga sumunod na sandali ay nawala ang usapan at naging tahimik ang buong silid. Tanging ingay ng mamahaling plato at kutsara ang kanilang maririnig hanggang sa matapos silang kumain. Naiwan siyang mag-isa sa kusina at naglilinis nang marinig niya si Prince Trevor sa kanyang likuran. Hindi niya raw yon trabaho kaya inutusan nito si Maurice at pinasunod siya sa kwarto ng lalaki. Si Maurice ang pumalit sa kanya na nakasimangot. Malalim na ang gabi at hindi pa makatulog si Alexandra kaya lumabas siya ng silid. Bakante ang kama ni Maurice at Wendy nang mapansin niya. Nasaan sila? Sa labas ay gising ang mga bantay. Gusto ko sanang magpahangin pero may nakita siyang dalawang anino mula sa ikalawang palapag ng palasyo. Hula niya ay sina Wendy at Maurice ito pero agad silang nawala sa paningin niya. Para siguraduhin sila nga iyon dahil nang buksan niya ang ilaw. Kasabay nun ay bumukas ang malaking pinto at nagulat pa ang guard na nag-iikot sa gabi pagkakitang gising pa siya. Humingi siya ng paumanhin sa lalaki at sinabing babalik na sa silid. Sa kanya napansing nakabalik na rin sina Maurice at Wendy sa higaan. Animoy mahimbing nang natutulog. Kinabukasan, paggising ni Alexandra ay nagkakagulo ang mga tao sa palasyo. Ang reyna ay nawawala ang mamahaling kwintas na nakadisplay sa kwarto nito. Ang kwintas raw na yon ay ireregalo kay Princess Talia. Sa kaliman nito nga ang mapapakasalan ni Prinsipe Trevor. Pero nasaan ang kwintas? Sino ang kumuha? Itinuro siya ng isa sa mga gwardyang nakakita sa kanya kagabi kaya napagbintangan siyang naligaw sa kwarto ng reyna. Habang iniimbestigahan sila ay sinabi ni Maurice na tingnan ang mga gamit niya para masiguro kung siya nga ang magnanakaw. Tumanggi siya dahil kailanman ay di siya nagka-interes sa gamit ng iba. Bukod pa doon ay si Maurice at Wendy ang nakatokang maglinis sa kwarto ng mag-asawa at wala siyang ideya kung anong klaseng kwintas yun. Pero nagpumilit ang gwardya na tingnan na lang ang mga gamit niya para matapos ng imbestigasyon dahil siya lang naman daw talaga ang nakita nitong gising ng gabing yun. At dahil malinis ang konsensya ni Alexandra ay pumayag siya. 3 gwardya ang nag-check ng gamit niya at ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata pagkakita sa kwintas na natagpuan ng gwardya sa loob ng mga gamit niya. Paano napunta yun doon? Dahil sa nangyari ay nag-iba ang tingin sa kanya ng Reyna Margarita. Sa isang silid ay kinausap siya ng mag-asawa. Hindi naman siya ipinahiya ng mga ito sa kasamahan niya sa harap ng mga katulong tulad ng inaasahan. Marahil ng mga taong gumawa nito sa kanya. Sabi pa ng Reyna ay magagawa siyang patawarin basta't aminin niya lang ang totoong nangyari. Isinalaysay niya sa Reyna kung paano sa gabing yon ay hindi siya makatulog at ang nakita niyang anino sa dilim kaya binuksan niya ang ilaw. Ang kaso ay nakita yon ng gwardya kaya siya ang napagbintangan. Matalinong gumawa nito sa kanya dahil tinakpan ng lahat ng CCTV.
Hindi niya man nakita kung sino talaga ang nagnakaw ng kwintas, ngunit alam niyang kagagawa nito ni Maurice at Wendy. Sila ang wala sa higaan sa mga sandaling yun. Maaaring nailagay ng mga ito ang kwintas sa gamit niya paglabas niya ng silid. Iyon ang hinala ni Alexandra. Do you know why my husband wanted a Filipina to be his housemate? Because he knew that you have a kind heart. But because of what you've done, Inday, my husband lost of his trust, not only to you, but all Filipina. Napayuko siya sa sinabi ng Reyna kahit na nangangatwiran pa siya. Kahit patalsikin siya sa palasyong yun kahit hindi na matapos ang kontrata niya dito. Uuwi siyang taas noo at may pagmamalaki sa kanyang sarili na wala siyang kasalanan at hindi siya magnanakaw. Mother, you cannot accuse Inday without an investigation. If she really did take that necklace, let us find out the truth. Let us not act impulsively. Pagtatanggol sa kanya ni Prince Trevor na kasama rin nila sa silid na yun, nakatitig ito sa mga mata niya. Binabasa marahil nito kung anong nasasabi niya. I second the motion, Mother. I do not believe she is capable of stealing. I can see in Inday's eyes that she is telling the truth. She's innocent. Singit ni Prinsipe Kennedy. Katulad ni Prince Trevor ay pinagtatanggol siya nito. Ang hari ay tahimik lang at hindi nagsasalita. Naibalik na ang kwintas kay Reyna Margarita at kung tutuusin ay pwede siyang maipakulong. Wala siyang laban at pwede siyang pauwiin sa Pilipinas. Pero hindi nagpadalos-dalos ng desisyon ang hari. Sa huli ay sinabi nitong paiimbestigahan nitong nangyari. Lumipas ang 4 na araw na walang nangyaring imbestigasyon. Naging tahimik ang mga kasamahan ni Inday. Hindi na yung katulad ng dati na kinakausap siya ni Maurice ng pabalang basta amay kung anong sa kilos nito sa mga nakarang araw. May batas na pinatutupad dito sa palasyo na ang sinumang magkasala ay parurusahan. Sa 4 na araw na walang nakitang ibang magnanakaw ng kwintas ay lilitisin si Alexandra. Lalabas na siya ang may kasalanan, makukulong ng 6 na taon dito sa London o higit pa o desisyon ng hari kung pauuwiin na lang siya at di natatapusin ang kontrata. At dahil nasa ibang lugar siya ay nag-aalala si Alexandra para sa mga mahal niya sa buhay. Siya lang din kasi ang inaasahan ng mga ito. Kaya nga nagtiyaga siya sa lungkot para sa mga ito dahil mataas ang pangarap niya. Di man niya akalaing makukulong siya sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Dito sa ibang lugar ay hindi pinapatawad ang may kasalanan. Sa kanya ay lilitisin at parurusahan pero anuman ang mangyari ay hindi niya aaminin ang kasalanang hindi niya naman ginawa. Pinalitan siya bilang personal maid ni Prince Trevor. Habang di pa siya nililitis ay siya ang naatasang magpakain ng mga kabayo sa kwadra. Hindi na siya nakakapasok sa palasyo sa takot na maulit ang nangyari. Ipinagbabawal yun ng hari. May kubo siyang tinitirhan at napakalimig dito. Siguro'y nagdidiwang na ang mga taong gumawa nito sa kanya dahil gusto siyang mapatalsik sa palasyo. "Kumain ka na," sabi sa kanya ni Chodora. Nagati dito ng pagkain. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya rito. Hindi niya rin alam kung tatagal siya sa lamig. "Salamat, Chodora." Pilit siyang ngumiti kahit na mabigat ang loob. "Patuloy ang imbestigasyon. Kung wala kang kasalanan, hindi ka dapat matakot." Sabi nitong ginagap ang palad niya. Malungkot ito at naawa sa kalagayan niya. Wala kasing magtatanggol sa kanya. Ano bang laban niya? "Chodora, sakali mang makulong ako, pwede bang humingi ng pabor sa'yo? Baka kasi di ko na makita ang pamilya ko." Malungkot niyang saad, kagat ang labi at pilit pinipigilan ng mga luha. Gusto niyang maging matapang. "Oo naman, ano ba yun?" Kinuha niyang cellphone kung saan nakasave ang numero nila inay. Kinuha niya yon at kumuha siya ng papel. Sa kanya isinulat ang numero doon. Dala niya kasi lahat ng gamit na dito sa kwadra. "Pwede tawagan mo sila. Ayoko lang na mag-alala sila sa akin. Pakisabi na okay lang ako." Mapait itong ngumiti. "Gagawin ko kung yun ang may tutulong ko sa'yo. Pasensya ka na't hindi ako pwedeng magtagal dito, Alexandra." Sabi nito at nagpaalam na. Pagtalikod ni Chodora ay saka pa bumuhos ang luha niya. Basta't sobrang lungkot niya, yun bang hindi niya nakikita si Prince Trevor? Namimiss niya ito. Siguro'y tama si Maurice na ambisyosa siya dahil hinangad niya si Prince Trevor. Pakiramdam niya kasi ay mahal niya na ang lalaki.
masakit sa kanyang nangyari. Nasira siya sa mata ng mga ito kahit sana'y hindi mabigyan ng katugunan ang nararamdaman niya basta't maayos ang tingin ng mga ito sa kanya. Pero okay lang, kakayanin niya. Sorry Inday, Itay, di ko ginusto ang nangyari pero nabigo ako. Bulong sa isipan ni Alexandra habang isinisiksik ang sarili sa sulok ng kwadra dahil sa matinding lamig. Kinabukasan, si Maurice ang naghatid sa kanya ng pagkain. Malayo pa ay nakangiti na ito, ngiting ahas. Alam niyang ito ang may kakagawan kung bakit siya nandito ngayon, kaya nagdiriwang ang kalooban nito. Mas bagay talaga sa iyong kasama ang kabayo kaysa sa prinsipe, Trevor. Sabagay, mas okay ka na rito kaysa naman sa kulungan. Dito, malaya kang mamasyal sa kagubatan. Nangaasar ang boses nito. Mataman niya itong tiningnan. Tama ka. Mas gugustuhin ko pang makasama ang mga kabayo kesa sa ahas na tulad mo, Maurice. Tandaan mo, bilog ang mundo. 6 na taon ka nang makukulong, samantalang ako, pagkatapos ng imbestigasyon ay uuwi akong may dangal. Matapat niyang sabi rito. Malakas itong tumawa. Inay kung malaman nilang akong kumuha ng kwintas at ilagay sa gamit mo. Masyado ka kasing ambisyosa, Inday. Hindi naman bagay sa'yo maging prinsesa eh. Mas bagay sa'yo maging map sa sahig. Nangiinsulto ang bawat kataga mula sa labi ni Maurice. Nanlaki ang mga mata niya. Tama nga ang hinala niya. Ito nga ang gumawa nito sa kanya. Kung sa bagay, sino pa ba? Talagang ginawa nito ang lahat para lang masira siya, mapaalis sa palasyo. Galit niya itong tiningnan. Nakakaawa ka. Dahil lang sa inggit na gawa mo to sa akin? Galit na siya pero kinalma niya ang sarili. Baka baliktarin lang siya ni Maurice kapag sinaktan niya ito. At anong inaasahan mo ha? Napurihin kita sa kalandian mo? Sorry Inday ha, diyan ka nababagay. Bago ito tumalikod ay nag-iwan pa si Maurice ng malakas na halakak. Natitigilan siyang sinusundan nito ng tingin. Hindi na siya magugulat sa susunod na gagawin din nito sa bagong maid ni Trevor ang ginawa sa kanya. Napatingin siya sa pagkaing dala ni Maurice. Itinapo niya yun dahil wala itong tiwala sa kanya. Nagsimula na lamang siyang magtrabaho sa pagpapakain sa mga kabayo. Isinantabi niya muna ang sama ng loob. Nagdarasal na sana'y matuklasan ng mahal na hari ang katotohanan. Inday, Mula sa kanyang likuran ay narinig niya ang boses ni Prince Trevor. Akala pa nga niya ay nagkamali lang siya ng dinig, pero paglingon ni Inday ay si Prince Trevor nga ang nakatayo sa kanyang likuran. Nakatitig ito sa kanya. Awa ang makikita sa mga mata nito. Tulala siyang napatingin sa lalaki. Di alam ang sasabihin, pero yung puso niya ay di mapigilang tumibok sa mga sandaling yon. Makita niya lang ang prinsipe ay masayang masaya na siya. Prince Trevor, what are you doing here po? Tanong niya sa lalaki. Saglit niyang iniwanan ang pagpapakain ng kabayo at nagtatakang hinarap ang lalaki. Hindi niya kasi inaasahan na pupuntahan siya nito sa kwadra. Nakatitig ito sa kanya. Tila naaawa. I don't want you to get in jail, Inday. I feel that you're innocent. Pahayag ni Prince Trevor sa mababang boses. Napatango siya. Masaya na hindi nasira ang tiwala nito. Yun lang ay sapat na. Salamat Prince Trevor, but the king doesn't believe me. Nasasaktan niyang sagot. Hinawakan nito ang lalamig niyang mga kamay. Ikinulong niyo ni Prince Trevor sa dalawa nitong palad at malamlam na tumingin sa mga mata niya. I have an idea to keep you from getting in jail and return inside the palace even during the investigation. Maya-maya ay wika nitong nagliwanag ang mga mata niya. Kinabahan siya, hindi sa ideya ni Prince Trevor kundi sa malambot at mainit nitong palad na nakahawak sa kanyang mga kamay. Hindi niya mapigilan ang sariling damdamin. Mahal niya na yata ang lalaking ito. Sa ginawa ni Prinsipe Trevor ay nabawasan ang panginginig niya dahil sa lamig. Patipis ni ata niya ay nag-init para yung ice cream na unti-unting nalulusaw sa mga titig niya. At wari ba'y nagkaroon siya ng pag-asa. Walang sino man ang gugustuhin manatili dito ang magdamag. Ano yan, Prinsipe Trevor? What idea? Tanong niya, nagdarasal na sana nga ay matulungan ito ng sitwasyon niya. Kahit alam niyang hindi nito pwedeng suwayin ang sariling desisyon ng ama. Marry me, Inday.
This is the only way I know to get you back to the palace. I'm just worried ever since the day you were here and wonder how do you manage to endure the cold all night long. Seryosong wika ni Prince Trevor na ikinatanga ni Inday. Kasal? Nanlaki ang kanyang mga mata sa kabiglaan. Nangatog ang dalawang tuhod. Yes, kasal. Just say yes, Inday, and we will tell my father right now that we're in love with each other. That way, there will be no reasons to keep you in this kind of place. Nakikiusap ang boses ni Prince Trevor at natiling hawak ang dalawang palad niya. Marahil ay hirap na rin siyang manatili sa kwarda magdamag. Kaya napapayag siya ni Prinsipe Trevor sa pamimilit na rin ito. Kahit na magpapanggap lang silang nagmamahalang dalawa, tatanawin niyang malaking utang na loob ang gagawin ni Prince Trevor. Mabuti kasi ang kalooban ng binata, bagay na ipinagpapasalamat niya dahil hindi siya nito kayang manatili sa kwadrang yon. Nang iharap siya ni Prince Trevor sa mga magulang nito at sabihing nagmamahalan silang dalawa, ay labis na ikinagulat yon ang mahal na reyna at hari. Agad na napatingin ng diretso sa kanya ang mag-asawa bago ibinaling kay Prince Trevor ang mga mata ng dalawa. Nagtatanong at hindi makapaniwala. Do you know what you're saying, Prince Trevor? Inday is just a maid and you already know what happened to the both of you. I can strip you of your title as a prince if I want to. Seryoso ang hari nang sabihin nun kay Prince Trevor pero di naapektuhan ng prinsipe. Gusto niyang umatras sa planong ito dahil nag-aalala siya para sa prinsipe. Hindi kaya ng konsensya niyang dahil lang sa kanya ay mawawalan nito ng kapangyarihan sa palasyo. Hindi nito kakayanin ang buhay na meron siya. I don't care, father. I love Inday very much. Whatever punishment you give me, I will accept it. I just don't let the woman I love to be imprisoned. Sagot ng prinsipe. Siguro'y kung artista lang ito ay pwede na itong patawa ng Best Acting Award. Mula sa reaksyon ng mga mata ng lalaki, sa tono ng boses ay mapapaniwala mo talagang sobrang seryoso nito. Pero dahil hindi nagustuhan ng mahal na hari ang tono ng pananalita ng mahal na prinsipe, ay natakot siya kesa kiligin. Hindi niya kasi alam ang mangyayari sa kanilang dalawa pagkatapos nito. Hanggang sa balingan siya ng hari. Tinanong kung mahal din ba niya ang prinsipe at ang reaksyon ng mga mata nito ang nagbigay ng kaba sa kanyang dibdib. Ngayon pa lang ay pakiramdam niya nililitis na siya at hahatulan ng kamatayan hanggang sa gagapin ni Prince Trevor ang palad niya. Tiningnan siya nito ng may pagmamahal upang maging mapanatag ang kanyang kalooban. Samantala, ang mahal na reyna ay walang imik, seryoso at matiim na nakatingin sa kanilang dalawa ng binata. Katulad kung paano sinabi ng prinsipe na mahal siya nito, ay inamin niya rin sa mahal na hari ang anak nito. Walang takot at seryoso upang maging mas kapani-paniwala. Matagal na walang naging imik ang hari, sa mga mata nito ay naroon ang pagtutol. Sino nga ba siya? Isang hamak na katulong. Hanggang sa huli ay tumango ito. Hinamon ng katatagan ng prinsipe kung hanggang saan ang kayang pangatawanan nito ang pagmamahal na sinasabi para sa kanya. Na kaya ba nitong bitawan ng pagiging prinsipe at piliin siya? Ni minsan sa mga tanong ng hari ay hindi nagpakita ng kahinaan si Prince Trevor. Tunay nitong pinanindigan ng sinasabing kayang talikuran ng anumang bagay na meron ito para sa kanya. Yun din ang rason marahil nang sa huli ay pumayag na lamang ang hari na ikasal sila. Akala nga niya ay ganon kalupit ang hari pero tunay na may kababaan ng loob ito. Maging ang reyna ay hindi tumutol dahil mahal na mga ito ang anak. At una pa man ay sinabi ng prinsipe na pinay na katulad ng ina ang nais nitong makasama habang buhay. Nang maiwan sila ni Prinsipe Trevor sa silid nito ay napaiyak si Inday sa harapan ng lalaki sa sobrang kaligayahan. Hindi niya alam kung paano ito pasasalamatan sa kabutihang nagawa nito para sa kanya. Hindi na siya matutulog sa kwadra ngayong gabi. Hindi na siya ikukulong at ikakasal pa siya sa isang prinsipe. Kaya sino bang hindi maiiyak? Samantalang ang lalaki ay nakangiti ding pinahid na lamang ang kanyang mga luha. Sa mga sandaling ding yun ay inilipat si Alexandra ng kwarto ni Prinsipe Trevor. Hindi na sa maid's room kundi sa isang magara at napakaluwang na silid. Yung silid na sa unang pagkakataon niya palang napasok sa loob ng palasyo. Kasing lawak ng silid ni Prinsipe Trevor at kasing ganda, kasing bango at nanliliit siya sa kanyang sarili. Pakiramdam ng dalaga ay di siya bagay sa loob ng kwarto. Do you like it, Princess Inday? Nakangiting tanong ng prinsipe sa likuran niya.
Nasa tono ng pagbibiro. Tinawag siya nitong princess kahit di pa nga sila kasal. Nakakapanglabot. Sa totoo lang ay di pa gaanong nagsisinkin sa utak niya ang mga kaganapan. Pinoproseso pa lang niya yun at dahil sa lula siya sa ganda ng kwarto, pakiramdam niya'y panaginip lamang ang lahat at hindi totoo ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Prince Trevor, I don't know what to say. I can't believe this is really happening to me. Sabi niya nang humarap sa lalaki. Namamasana naman ang mga mata niya sa luha. Well, you have to believe it. By the way, I will prepare clothes for you to wear and tonight, you will eat with us at the dining table because in just a few days, you will be part of the royal family. Bago siya talikuran nito ay nagpaalam muna ang binata. Naiwan siyang sinusundan nito ng tingin. Nag-uumapaw ang saya sa puso ni Alexandra. Naisip niya bigla ang pamilya. Wala itong kaalam-alam sa mga nangyayari sa kanya. Napakabilis na mga kaganapan sa kanyang buhay. Kagabi lang ay namamaluktot siya sa kwadra dahil sa lamig, pero ngayon ay nasa isa na siyang magarang silid at dito siya matutulog. Pero lahat ng yon ay dahil sa prinsipe. Inay! Umiiyak siyang tumawag sa magulang. Gusto niyang sabihin ikakasal na siya at hindi na magiging isang katulong lamang, kundi magiging asawa ng isang prinsipe. Anak, anong nangyayari? Nang marinig ang boses niyang umiiyak ay nag-aalalang tanong ito ng inay. Masaya lang po ako. Inay, ikakasal na po kasi ako kay Prinsipe Trevor. Napahigbi na siya sa sobrang emosyon. Sino ka mo? Napataas ang boses ni inay sa kabilang linya. Inuulit pa niyang sinabi kanina para lang maintindihan nito ng maayos. Seryoso ba anak? Paanong... Nauutal nitong sagot. Hindi rin to makapaniwala. Kung naikwento man niya sa ina ang mga pangyayari ay yun ay kung paano sila nagkakilala ni Prinsipe Trevor. Wala siyang binanggit na napagbintangan siya ng Hari at Rina na magnanakaw ng kwintas, maging kung paano siya pinatulog sa kwadra. Sinabi niyang nagmamahalan sila ng prinsipe at napasus Mariosep na lang ang inay sa kabiglaan. Siya man ay hindi pa rin makapaniwala hanggang ngayon. Ang swerte niya lang dahil napakabuti ng kanyang amo at nais ng kanyang mga magulang ay makita at makausap si Prinsipe Trevor ng personal bago man lang sila ikasal. Nangako man siyang kakausapin ng lalaki tungkol dito kahit na wala naman talagang namamagitan sa kanilang dalawa. Hindi nagtagal ay pumasok sa kanyang silid si Teodora at nakangiti ng masilayan siya. May dala itong isang kahon na naglalaman ng magarang damit at isusuot niya para mamayang gabi. Inday, nabalitaan ko ang nangyari kanina. Salamat sa Diyos at gumawa si Prinsipe Trevor ng paraan para makaalis ka sa kwadra. Mahigpit siyang niyakap ni Teodora. Opo, kinakabahan niya ako sa mga nangyayari. Tugon niya. Normal lang ang nararamdaman mo, Inday. Kapag naikasal na kayo ni Prinsipe Trevor, akong unang pinakamasaya para sa'yo. Huwag mo sanang kakalimutan ha. Gusto kong maging tagapangalaga mo at magiging anak niyo ni Prinsipe Trevor. Nakangiting wika nito na ikinaubo ni Inday. Anak? Nanlalaki ang kanyang mga mata. Ngumiti ito sa kanya. Oo naman, Inday. Kailangan mo magsilang ng isang supling bago ibigay sa iyong monarkiya na titulo ng pagiging isang prinsesa. Dinig ko yun kay Hari at Rina habang nagpupulong sila kanina. Wala siyang alam na nag-uusap-usap na pala mga ito. Nalaman na din kay Teodora na patuloy ang investigasyon kung sino nga ba ang tunay na salarin at hindi titigil ang hari hanggat hindi nalalaman kung sino ang magnanakaw sa loob ng palasyo. Matapos niyang maglinis ng katawan, katuwang niya si Teodora na magbibihis sa kanya ng napakagarang damit. Katulad din ng suot ni Prinsesa Talia na magtungo ito sa palasyo. Hindi lang pala basta-bastang hapunan ang magaganap dahil mistula itong party at may mga bisitang naghihintay sa pagbaba niya ng hagdan. Pasado 8:00 na ng gabi nang sinundo siya sa kwarto ng mahal na prinsipe. Wala itong kurap na nakatingin sa kanya habang may mga ngiti sa labi. Napakaganda mo, Inday. Palatak nito sa wikang Tagalog. First time niyang narinig ito na nagsalita ito gamit ang lengguwahe niya. Bagamat baliko ang pagkakabigkas ay naunawaan niya yon at kay sarap pakinggan ng mga salitang ganon. Napangiti siya at hindi mapigil ang kiligin. Diyos ko, pinuri siya ng isang prinsipe para siyang mauupos na kandila sa harapan nito. Napakagwapo mo, Prinsipe Trevor.
Ganti ni Inday sa binata bago sila nagpalitan ng matamis na ngiti. Nang ilahad nito ang braso ay kinawit ni Alexandra ang isang kamay sa braso nito bago sila sabay na naglakad patungong hagdan. Ang lahat ng bisita ay pawang nakatingala sa kanila, bawat isa ay nakikita niyang may ngiti. Maliban sa mga kasamahan niyang katulong na ngayon ay nakatingala sa kanya, nanlalaki ang mga mata at di makapaniwalang kasabay niya sa hagdan ng isang prinsipe, nakasuot ng magara habang tinitingala ng maraming tao na may paghanga. Halos lumuwa ang mga mata ng 4 na maid sa palasyo na gumawa ng kalokohan sa kanya para mapatalsik sa palasyo. Marahil ay naguguluhan ng mga ito kung papaanong nakatayo siya ngayon sa gitna at sentro ng atensyon. Pwes, mamatay sila sa inggit dahil dito ay nilaklawakan niya pa ang ngiti at mas ikinawit pa ang braso sa braso ni prinsipe. Napatingin sa kanyang binata at ninitian siya nito, bagay na ikinangiti niya rin. Ang mga magulang ng lalaki ay masaya ding nakatingin sa kanila maging ang ilang panauhin. Hindi naging balakid ang katayuan ni Alexandra sa buhay upang hindi ito tanggapin ng mga tao sa kanyang paligid ng mga oras na yon. Sa gabing yun, kung anumang respeto ang ibinigay ng mga panauhin kay Prince Trevor ay siya ring respetong natanggap niya mula sa mga ito. Hindi siya hinamak kahit na isa lang siyang katulong, bagkus ay masaya ang lahat para sa nalarapit nilang kasal ng prinsipe dahil alam ng lahat na nagmamahalan sila. Matapos niyang sabihin sa lalaki na nais itong makilala ng kanyang mga magulang bago sila ikasal, ay nagpabook agad ang prinsipe ng flight pauwi ng Pinas. Nais din daw nitong hingin ang kanyang kamay mula sa kanyang mga magulang. "Are you serious, Prince Trevor?" Hindi makapaniwalang tanong ni Alexandra. Uuwi ito ng Pinas para lang makilala ang mga magulang niya. Minsan ay naisip ni Inday na sana'y totoo na lang ang lahat sa kanila dahil totoo na ata ang nararamdaman niya para sa lalaki. Yeah, because I want to get to know of your parents and see again the place where my mother comes from and the place of the women I spend my life with. Pahayag nito na humaplos sa puso ni Inday. Bakit ganon kapag nagsasalita si Prince Trevor? Tumatagos sa puso niya. Sobrang seryoso nito at ang kulay blue nitong mga mata ay wari ba'y nagsasabi ng totoo. Sa bagay, sinabi na nito noon na gusto ni Prince Trevor na umuwi ng Pinas upang makita muli ang pinagmula ng ina, kaya ito na yun. Higit sa lahat ay maging siya ay makikita na rin ng pamilya. Sa loob lang ng halos 2 buwan ay tila napakaraming nangyari sa kanya dito. Isang karanasang magiging bahagi na ng buhay ni Alexandra. Nagpa-reserve agad ang hotel na tutuluyan nilang 2 lalaki. Hindi kasi ito pwede sa bahay nila. Kahit nakalipat na sina inay, alam niyang hindi ito magiging komportable dahil nasanay ang prinsipe sa malawak na lugar at malamig. Hindi rin naman tumutol ang Hari at Reyna na iuwi siya sa Pilipinas. Sa katunayan ay nais din daw ng mga magulang ni Prince Trevor na makilala ang kanyang mga magulang, kaso hindi pwedeng umuwi ng Pinas ang Hari dahil marami itong obligasyon sa lugar. 3 bodyguard ni Prince Trevor ang kanilang kasama, plus ang bagong tagapagsilbi nitong si Anna, tulad niya ay isang Pinay. Kung prinsipe siya rito sa London, gusto nitong ituring niya itong pangkaraniwang tao kapag nakauwi na sila. Walang makakaalam na isang prinsipe ang kanyang mapapangasawa. Kinabukasan ni naganda na sila pauwi ng Pinas. Bihis na si Prince Trevor ng pangkaraniwang damit na isusuot ng mga tao rito. Nakatuksido pero tila walang nagbago. Kagalang-galang pa rin ang itsura nito. Are you ready, Inday? Siya pa ang nagawa nitong tanungin. Suot ang white satin dress na pinatungan ng mamahaling Slovo winter coat na kulay pula at napakaganda niyang habang suot nito. Halos di makilala ni Inday ang kanyang sarili. Kahapon na ipinadapi ni Prince Trevor ang mga lumang damit at nagpabili ito ng napakaraming damit para sa kanya. "I'm ready and excited!" Tugon ni Inday, nakangiti. Tinitigan siya nito ng matagal bago nilapitan. Inayos ang ilang hibla ng nakalugay niyang buhok bago hinawakan ang palad niya. Let's go. Nang lingunin nila si Anna na handa na rin at inaantay lamang silang 2. Ito ang magdadala ng mga gamit nila at katuwang ang 3 bodyguard ni Prince Trevor. Pagbaba ng hagdan ay nakita niya ang mga katulong. Abala silang naglilinis at di makatingin sa kanya ang mga ito ng diretso. Nabanaag ni Inday sa kanilang mga mata ang inggit. Si Maurice naman ay hinahuli niyang masama ang tingin. Hanggang ngayon ay wala pa ring umaamin isa man sa kanila na si Maurice ang naglagay ng kwintas sa kanyang mga gamit at kasabwat ang mga kasamahan nitong maid.
Pero alam niyang balang araw ay matutuklasan din ng hari kung sino may kasalanan at hihintay niyang araw na yun. Matapos nilang magpaalam sa mahal na hari at reyna ay saka sila tuluyang umalis. Excitement ang nararamdaman ni Inday dahil makikita niya na ang mga magulang at kapatid. Paglapag ng sinasakyan nilang eroplano sa Naiya ay ramdam niyang saya sa kanyang puso. Akala niya kasi talaga ay hindi na makakauwi pa ng Pinas at makukulong sa ibang bansa. Dumiretso kaagad sila sa hotel bago pa dumungin ng tao si Prinsipe Trevor. Sa sobrang gwapo kasi ng kasama ni Inday ay lahat ay napapatingin dito. Giningitian naman na tinatunguan ng binata ang bawat babaeng napapatingin sa lalaki. Sa katunayan, isang Pinay sa Naiya ang nagsisisigaw sa kilig matapos ngitian ng prinsipe. Para itong bulatig inasinan at namilipit. Nagkatinginan sila ni Ana at nagpalitan lang ng ngiti. Humabol pa ito kay Prince Trevor habang pasakay sila ng taxi. Nais nitong magpa-picture pero naging maaga pang security ng mahal na prinsipe at hinarang ang babae. 2 taxi ang nagatid sa kanila papunta sa Manila Hotel. Sa isang taxi sumakay ang 3 bodyguard ng binata at si Ana habang silang 2 naman ay nakasolo sa isang taxi. Kung sa Naiya ay may mga babaeng di mapigilan na mapangiti. Napapangiti at napapatili din sa mahal na prinsipe. Sa hotel ay ganun din. Yung una ay tinitigan nila si Prinsipe Trevor hanggang sa nagsilapitan. Sa sobrang gwapo ng binata at kilalang naiibang lahi sa lahat ay nais magpa-picture ng mga ito. Ang iba ay artista pa nga, hindi kasi snob ang prinsipe, lahat ay nginingitian ito at siya naman ay maselang sa tabi ng lalaki at proud sa kanyang sarili dahil di niya na kailangan pang magmakaawang makuha ang atensyon nito dahil siya lang naman ang pakakasala ng pinakagwapong lalaking nasa tabi niya ngayon. Anak, sigurado ko bang kaya mong bayaran ng lahat ng to? Ang mamahal at napakadami. Tanong sa kanya ng inay habang nasa isang mall sila at namimili. Kasama niya ang aking 2 kapatid at si Itay na medyo alanganin pa. Si Ana ay nakasunod lamang din sa kanila. Mamayang gabi makikilala ng kanyang mga magulang si Prinsipe Trevor na iniwan niya muna sa hotel dahil alam niyang kapag sumama ito sa mall ay magkakagulo na naman ang mga kababaihan sa lalaki. Pero di pumayag ang mahal na prinsipe na mag-isa lamang siyang umalis. Kasama niya si Ana at isang bodyguard ni Prinsipe Trevor. Inay, gusto ko magsuot kayo ng magandang damit. Para kapag humarap kay Prince Trevor, maayos naman tayong tingnan. Sabi ni Inday sa kanyang ina na nakangiti. Alam ng prinsipe na ito ang mapapangasawa niya at nasabi niya na rin yun sa parents niya. Ate, bagay ba sa akin? Excited na tanong ng kapatid niyang si Emily habang suot nito ang magandang napiling damit. Nasa fitting room na sila ngayon. Tinignan ni Inday yun at ngumiti. Napakaganda rin ang kapatid niya. Nagulat naman si Inay nang makita ang presyo ng suot ni Emily. Sus Mariosep naman Emily, pwede bang pumili ka ng mas mura? Takot na sabi ni Inay pagkakita sa presyo. Inay, sabi ni ate ayos lang, tsaka haharap tayo sa Prince. Ayaw kong pangit ako, no? Nakatawang sabi ni Emily na ikinangiti lang ni Inday. Anak, bagay ba sa akin to? Parang naiilang ako eh. Maya-maya si Itay naman ang lumapit sa kanila, nakapagsukat na ito sa kabilang fitting room. Wow! Ang gwapo naman pala Itay kapag nakatuksido. Para kayong artista susuot nyo. Nakatawang sabi ni Emily na may paghanga sa mga mata, pero di maipinta ang maayos na mukha nito sa papuri ng anak. Pareho sila ng kanyang ina na nag-aalala sa bayarin nila ng anak. Ate, may napili na po ako. Taran! Pa-surprise na sabi ni Alea na lumabas mula sa kabilang bahagi ng shop, bitbit ang isang magarang gown na may kapartner na crown. Kasama nito ang sales lady na nag-a-assist sa kanila. Ngumiti ito at inutusan si Emily na isukat sa loob. Tuwang-tuwa naman si Alea dahil pinigilan pa yon ng inay. Matapos nilang bumili ng gamit ay lumipat naman sila sa isang shop ng mga sandals at sapatos. Pinapili niya isa-isa bago isinukat. Namamangha si inay dahil isang card lang ang inabot niya sa pagbabayad at isang swipe lang noon ay bayad na lahat ng mga napamili nila. 3 oras ang itinagal nila sa mall bago tuluyang nakauwi. 7:00 na ng gabi ang usapan ng hapunan, mamaya sa hotel lang din kung saan sila naka-check-in. Kaya naman nagpaalam na muna siya sa mga magulang at kailangan niyang balikan sa hotel si Prince Trevor dahil alam niyang naiinip ito mag-isa sa hotel. Agad namang pumayag ang ina na abot-abot ang pasasalamat, maging ang prinsipe ay nagpaabot ito ng pasasalamat para sa perang ibinigay nito para sa kanila.
Ang dalawa niyang kapatid naman ay abalang-abala sa mga bagong damit na ngayon lang natikman. At kahit si Itay ay ganun din, habang siya ay lihim na natutuwa dahil isa ito sa pangarap ni Inday at kahit panandalian lang ay natupad niya yun. Kapag narisubla na ang kaso niya ay magbabagong lahat sa kanila ng prinsipe. Dahil alam niya sa sarili kung anong rason na pinakasalan siya nito. Kinahapunan, nauna sila sa restaurant kung saan nakalaan para sa dinner kasama ng kanyang pamilya. Tinawagan na niya ang parating na ito. Hindi naman na nainip na naghihintay si Prince Trevor dahil nag-uusap lamang silang dalawa. Sa kabilang mesa ay naroon ang 3 bodyguard ni Prince Trevor kasama si Anna. Wala pang 15 minutos ay dumating na ang kanyang pamilya. Si Inay at Itay agad ang nilapitan ni Trevor at magalang na binati at nag-bless. Tinuruan kasi ito ng ina bilang paggalang. Tango lang ang isinasagot ng kanyang magulang kay Prinsipe Trevor na pinauunawa ang mga sinasabi ng lalaki dahil hindi naman marunong magsalita ng Ingles ang kanyang mga magulang. Sina Emily at Alea ang nakakapagsalita ng Ingles, tinalo pa siya. Tuloy ay nakatuwaan ito ng lalaki. Masaya silang naghapunan at nag-usap-usap. Siya o di kaya si Emily ang nagtatranslate sa gustong iparating ng kanyang mga magulang para sa lalaki. Sobrang na-touch siya sa paniniwala ni Inay ng pagpapasalamat ito kay Prince Trevor sa pagtanggap sa kanya sa kabila ng katayuan niya sa buhay. Proud pang sinabi ng lalaki na Pilipina din ang ina nitong napakabait at maalaga, kaya naman Pilipina din ang nais nitong makasama habang buhay. Ang gusto ni Prince Trevor na isama ang kanyang pamilya sa London for vacation upang masaksihan nito ang pag-iisang dibdib nilang dalawa. Kaya nga kinabukasan ay inisikaso niya kaagad ang tourist visa ng mga magulang niya at kapatid. Nagbayad na lamang siya ng mas mahal upang mabilis makuha ang mga kailangan niya. Tuwang-tuwa naman sina Emily at Alea na makakarating na ng London ang tulad nila. Nagpaalam nga kaagad ito sa teacher na hindi makakapasok ng ilang araw. Anak, iniisip ko lang kung halimbawang maikasal ka kay Prinsipe Trevor. Dun ka ba titira? Isang araw ay tanong sa kanya ng ina. Nasa bahay sila ngayon kasama si Trevor at kausap ng mga kapatid niya at ama. Kahit papaano kasi nakakaunawa si Itay ng English at hindi lang makapagsalita. Si Prince Trevor naman ay ganun din at nakakaunawa rin ng Tagalog. Hindi pa niya naisip ang mga sinasabi ni Inay dahil para sa kanya ay temporary lamang ang pananatili niya sa ibang bansa at ang kasal na yun ay upang mairesolba muna ang kasalanan ni Maurice. Inay, sa kaliman ay uuwi pa rin naman ako dito kaya wag po kayo malungkot at kapag gusto niyo naman pumunta dong London wala namang problema. Wika ni Inday, ngumiti ito. Hindi naman ako nag-aalala kahit malayo ka, lalo at nakilala na namin ang mapapangasawa mo. Napakaswerte ko nagkaroon ng anak na maganda at nakapangasawa ng isang prinsipe. Talagang ipinagmamalaki kita anak. Nadidig ng Diyos ang palagi kong ipinagdarasal na lagi kayong mga anak at gabayan ng Diyos. Emosyonal na sabi ng Inay, niyakap niya ito. Mas masaya siya dahil nagkaroon siya ng mga magulang na mababait, kaya siguro siya na-bless ng ganito. Successful na nakarating ang kanyang pamilya sa London at mainit din itong tinanggap ng Harry at Reyna, kaya nagpakasaya ng mga sandali habang ikinakasal silang dalawa ng lalaking mahal niya. Sa araw ng kasal nila ay napaluhod ang 3 niyang kasamahan na humingi sa kanya ng tawad sa ginawa ng mga ito at si Maurice ay nagsalita. Beloved King, beloved Queen, I'm the one who took the necklace and placed it in Inday's things because she was seducing your son. And believe me, Prince Trevor did not marry Inday out of love. He only did it out of pity to keep her from being imprisoned. I heard them talking. They have no relationship. Inday only deceived you to save herself. Sambit ni Maurice na puno ng inggit. Magsasalita na kasi dapat ang 3 upang ikanta si Maurice, kaya para maidiin siya nito ay nagsalita na ito laban sa kanya at gumawa ng eksena at di rin matuloy marahil ang kasal nila ng prinsipe. Ang lahat ng naroon ay nagulat pero inutos ng hari na ilayo muna si Maurice sa mga security at patapusin muna ang kasal. Kung bakit sumabay pa kasi ito. Inilagay ni Maurice sa isang kwarto kung saan hindi ito makakalabas dahil may nais linawin ng hari. Tuloy ang masayang selebrasyon. Wala siyang takot na nararamdaman ng mga sandaling yun. Medyo nalungkot lang dahil alam ng Harry at Reyna ang tungkol sa kanila ni Prince Trevor. Matapos ang kasal at ginanap pa rin ang masayang selebrasyon, nanatiling nakakulong pa rin si Maurice at ang 3 pang kasambahay na may kinalaman sa kwintas.
Kinabukasan pa sila pinagharap-harap na apat sa loob ng isang kwarto. Pagpasok nila Prinsipe Trevor ay masama pa rin ang tingin sa kanya ni Maurice, maliban kina Daisy, Susie at Wendy. Inday, patawarin mo kami, hindi ko na kayang magsinungaling pa. Umaasa ang pamilya ko sa akin. Baka di ko matapos ang isang kontrato ko. Si Maurice, pinilit niya lang ako. Sumbong ni Susie. Ako din, Inday. Ang totoo, 1 week namin pinlano ni Maurice pero nag-aalangan ako. Nanginginig si Daisy. Ang mga sinungaling! Inis na sigaw ni Maurice sa dalawang nagsalita. Wala itong pakialam kahit nasa harapan nila ang mahal na hari at Reyna. Binalingan ng hari ang tatlong babae. How am I supposed to understand you? I want you to explain what happened, how and why you were able to do this. I had a lot of trust in you, believing that none of you would betray each other, especially since you all came from the same place. Sabi ng hari sa mga ito. Tahimik ang Reyna, maging si Prince Trevor sa kanyang tabi. At ang tatlong security na naroon ay kasama ang lalaking nang akusa sa kanya noon. Isa-isang binigyan ng karapatan na magsalita ang lahat ni Haring William. Huli si Maurice na naiinis na dahil idinidiin siya ng tatlong babae. Pagkatapos ay nagmakaawa ang tatlo sa hari at Reyna na huwag pa uwiin o ikulong, na manatili sa mansyon kahit na hanggang sa matapos lamang ang kontrata. Nangako ang tatlo na di na mauulit ang nangyari, alang-alang sa mahirap na pamilya sa probinsya. Because all of you, Inday got punished. She slept in the stockade, and none of you felt sorry for her. How could you all do this to a person who never did anything wrong to you? Bahagyang maririnig ang diin sa boses ni Prince Trevor na tiningnan ang tatlo, lalo na si Maurice. So that is the reason why you saved Inday and marry her, because you felt sorry for her. The two of you made king and queen believe that you were in love with each other. Isn't that right, Prince Trevor? Nanguuyam si Maurice na tumingin sa kanya. I'm the one who has the right to ask the question here. What was the reason you stole my mother's necklace and placed it among Inday's belonging to frame her? Tanong ng prinsipe kay Maurice, bahagyang nagkaalsa ang boses. Dahil malandi siya! Inakit ka niya! Inis na sigaw ni Maurice na sinigawan siya at dinuro bago umiiyak na humarap kay Prinsipe Trevor. I was the first maid here, but you did not choose me to be your servant, Prince Trevor. I love you from afar, but you never noticed me. And this woman, who is not even worth the tip of my fingers, she's the one you like and marry. How can I accept that? I would rather see her imprisoned. Gigil nitong sabi na umiiyak. Doon naging malinaw ang lahat sa kanya. Nagseselos pala si Maurice dahil mahal nito si Prince Trevor. Pero anong magagawa ng dalaga? Katulad niya ay humanga din sa isang prinsipe. Gayunpaman ay tinanggap niya ang kanyang sarili na hindi magkakaroon ng katuparan ng pangarap na yun. Sobrang narungkot lang siya dahil sa selos, nakagawa ito ng masama laban sa kanya. Dito sa ibang bansa ay wala silang kakampi kundi ang sarili. Sana'y sinabi na lang nito sa kanya ang totoo noon pa. At ngayon alam na ng hari at Reyna ang lahat, ay bahala na ito sa kanya. Inamin niya rin sa mga ito ang kasunduan nila ni Prince Trevor, kahit ang lalaki inamin nito ang totoo sa mga magulang. At nasaktan ng mag-asawa sa nagawa nilang dalawa. Dahil dito humingi siya ng tawad sa mga ito at tuluyan ng resign sa kanyang trabaho at umuwi ng Pinas kasama ang kanyang mga magulang. Pinigilan siya ni Prinsipe Trevor pero para ano? Wala silang relasyon. Hindi siya nito mahal na tanging siya lang ang nagmamahal dito, kaya ayaw niyang lokohin ng mga sarili nilang dalawa. Wala na siyang pakialam kung anong hatol ng hari at Reyna sa apat na gumawa sa kanya ng kasalanan. Sa totoo lang ay gusto niya ng tahimik at masayang pamilya. Pero kung isang prinsipe na kanaiinggitan ng lahat na hindi niya mamalayang makasama dahil ibang mundong ginagalawan nito. Sapat na kay Inday yung makasama niya at natikman ang buhay na pinapangarap niya. At ngayon ay masaya siyang makakasama nito ang kanyang pamilya. Nalungkot ang kanyang mga magulang sa pagbabalik niya sa Pinas, hindi dahil wala na siyang trabaho, hindi rin dahil hindi na siya magiging prinsesa, kundi dahil alam nila at nararamdaman nilang totoong minahal niya si Prinsipe Trevor. Back to normal ang lahat. Nalaman niyang nagtatrabaho pala ang ama bilang isang personal driver ng isang mayamang pamilya simula nang lumipat ang mga ito rito sa bagong tirahan. At si inay naman ay ipinuhunan ng malaking perang ipinadala niya at nagpatayo ng karinderya sa harapan ng kanilang inuupahan. Hindi sa pagmamalaki, masarap magluto si inay kaya di na nakapagtatakang dinarayo ito ng ibang tagalugarang specialty nitong kare-kare.
Sa ngayon ay silang dalawa nang nagpapatakbo nito at may katuwang pa sila sa kusinera. Araw-araw dito niya ginugugulong oras sa kanilang negosyo para hindi niya gaanong maalala si Prinsipe Trevor dahil namimiss niya ito. May mga gabing sobrang lungkot siya na parang pinipiga ang puso niya sa sakit kahit na di siya umaasang sila hanggang huli. Alam niya kasing imposible. Di niya lang talaga mapigilan ang sariling isipin. Marami kasi itong alaalang iniwan sa kanya. Anak, i-check mo nga yung messenger ko at kanina pa yan narinig na tumutunog. Baka si Maring Olivia yan at kahapon pa nagpapaluto ng isang malaking bilaong pansit para sa kaarawan ni Totoy. Sabi sa kanya ni Inay isang umaga habang nagpe-prepare ng lulutuin naming ulam. Pareho silang nasa kusina at may ilang customers na kumakain sa labas. Pang-almusal pa lang niluto ni Inay at ni Aling Kuring. Sinangag, tortang talong, pansit bato at nilagang itlog. May mga nakasalang na ring ulam dahil alas 12 ay tudumugi na sila para sa tanghalian. Kaya busy talaga siya at sinadyang hindi pansinin ang nag-iingay niyang cellphone sa bulsa. "Diba bukas pa yung birthday ni Totoy?" Wika niya. "Oo nga, at di man lang siya ang may order sa akin, isasabay ko na rin yung iba pa." Para di na mangulit si Inay ay tiningnan niya ang cellphone na nasa bulsa. May mga messages pero wala naman doon ang kumari ni Inay, pagkos ay si Ana ang nakita ni Inday. Bago siya bumalik ay nagkausap silang dalawa. Nalungkot ito sa pagbabalik na dito sa Pilas, kaya naman hinihingi nito ang FB account niya. Naging malapit na rin kasi sila ni Ana. Mabait kasi ito, hindi katulad ng iba niyang kasama. Hewan ba niya kung bakit yun binuksan ka agad? "Inday, si Ana to." Ayun ang chat nito na nagpakilala ka agad. Kinamusta niya ito kahit na ang totoo ay gusto niyang itanong si Prince Trevor pero pinigilan niya ang sarili. Na-surprise pa ito sa sinabing may cellphone ng lalaki at hinihingi ang FB account niya. Ngunit para saan? Bakit pa? Upang sa muling mangarap na may forever silang dalawa? Napailing siya. "Para ano pa kung mag-uusap kami? Okay lang naman ako dito. Alam kong kukumustahin niya ako. Huwag mo nang ibigay. Masasaktan lang ako." Reply na rito pero tinawanan lang nito yun at sinabing ibinigay na nito ang FB account dahil sa makulit ang lalaki. Magre-reply pa sana siya nang marinig ang boses ni Inay sa labas at tinatawag dahil may bagong customer pala. Kaya ibinulsa niya ulit ang cellphone at hindi niya na yun nagalaw pa hanggang sa di na namalayan sa sobrang pagiging abala at gabi na nais niya nang magpahinga. Lobat yun at nakatulugan na lang niya. Kinabukasan, alas 4 ng madaling araw ang bangon nila ng ina upang mamalengke. Sumalubong sa kanyang malamig na hangin na bagay na nagpaalala kay Inday pero ipinilig niya ang kanyang ulo at piniling kumuha ng jacket. Alas 2 na, si Itay na ay nakauwi kagabi dahil galing Subic ang amo nito kaya tinawag ni Inay si Andrew upang mag-drive ng kulong-kulong ni Itay na pagkakargahan ng mga pinamili nila. Si Andrew ay kanyang kapitbahay, anak ni Aling Kuring na katuwang ni Inay na magluto sa kantin. 3 taon itong nahinto sa pag-aaral ng kolehiyo sa kursong educational kaya graduating pa lang ito. "Nay Alona, pwede ba akong manligaw sa anak ninyo?" Habang namimili sila ng mga iluluto ni Inay sa kantin ay narinig niyang tanong ni Andrew. "Naku Andrew, huli ka na. May mahal na yung anak ko at kasal na yan." "Sila, hindi mo lang alam." "Ha? May asawa na po si Inday? Sayang naman, type ko po naman siya." Sabing muli at tumawa. Hinayaan na lamang mag-usap ang mga ito habang siya ay abala sa pamimili. Simula noon, after ng klase ni Andrew ay tumatambay ito sa kanilang karinderya sa labas at kung minsan, kapag tanghala ay naghahakot ito ng customer galing school. Nung unay hindi naglakas loob si Andrew na kausapin siya. Sa totoo lang ay hindi siya interesado sa ibang lalaki dahil wala siyang ibang mamahalin kundi ang nag-iisang prinsipe ng buhay niya. Sapat na sa kanya yung may masasaya siyang alaala na pilit binabalikan. Minsan, sinabi ni Itay na si Andrew na lang ang sagutin niya dahil katulad nilang mahirap lang na dapat kalimutan niya ang prinsipe pero kahit anong gawin niya hindi niya magawa. "Inday, sakay na!" Buzzer ng motor ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Galing siya sa kabilang baryo at naghatid pa ng mga order ni Inay na palabok sa araw na yon. Pauwi na siya nang madaanan siya ni Andrew. Nakangiti ito nang lingunin niya. First time ata yun na kinausap siya ng lalaki. Madalas kasi nagpapalipad hangin lang ito at palagi ang kanyang inang kinakausap. Mga 1 buwan na rin ang lumipas simula nang umuwi siya ng Pinas. Salamat Andrew. Bakit ang aga mong lumabas ngayon?"
Gusto ko na makita eh. Halika na. Andrew, seryoso ka ba talaga sa sinasabi mo? Tanong niya na ang tinutukoy ang panliligaw nito. Naisip niyang baka sa pamamagitan ni Andrew ay makalimutan niya si Prinsipe Trevor. Nahihirapan na kasi siya. Alam niyang mali na gamitin niya si Andrew para makalimutan ng prinsipe, pero sa tingin niya naman ay hindi mahirap mahalin ang lalaki. Baka tama si Itay, si Andrew ang nababagay sa kanya dahil pareho sila ng katayuan sa buhay. Mukha ba ako nagbibiro, Inday? First time tumibok ang puso ko. Ang swerte mo nga eh. Never been touched and never been kiss ako. At magkaedad pa tayo. Sobrang gwapo ko pa. Mula grade 1 hanggang grade 6, escort ako sa school. Patunay na ang cute ko. Alam niyang nagbibiro lang si Andrew pero hindi niya magawang matuwa. Nababalot ng kalungkutan ang puso niya na tanging si Prinsipe Trevor lang ang kanyang magpapangiti sa kanya. Okay. Bakit mo nga pala tinatanong? Ibig sabihin ba nito pwede na ako manligaw? Hindi siya sumagot. May tumututol sa kaibuturan ng puso niya. Siguro'y hindi pa siya handa, pero sabi nito ay maghihintay ito kung kailan niya magugustuhan. Pagdating nila ay pinarada ni Andrew ang motor nito sa tapat ng kanilang bahay. Maya-maya na lang siya pupunta sa kantin. Pag gantong oras naman ay walang gaanong tao. Nagpasalamat siya kay Andrew at hinintay ito na makaalis bago pumasok upang magulat na may isang lalaking kasing tangkad na nakatayo sa tarangkahan ng kanilang bahay na kasalukuyang kausap ni Emily. Nakauwi na rin galing sa school ang kapatid. Ate, mabuti naman at dumating ka na. Kanina ka pa hinihintay ni Prince Trevor. Pagkakita sa kanya ni Emily ay wika nito. Napalingon naman ang lalaki sa kanyang gawi. Itinulos ni Inday sa kinatatayuan ang lumingon ng lalaki at magtama ang kanilang paningin. Ramdam niyang na-miss niya ito. Inday, Natulala siya at nagulat. Hindi alam ang sasabihin. I can't live without you, Inday. I love you so much. Wika nito, mas inisiksik pa sa kanya ang katawan habang siya'y nagsimulang tumulo ang mga luha dahil sa narinig. Hindi niya akalaing nasa harapan niya ngayon ang prinsipe at umamin ng damdamin. Ate, huwag kang pakipot. Mag-I love you ka na rin, oh. Naku naman. Inirapan siya ni Emily kasi hindi talaga siya makapagsalita. Hindi niya ine-expect na pupuntahan siya ng prinsipe dito sa Pilipinas para lang sabihin na mahal siya nito. Nakatulala lamang siyang nakatitig sa gwapong mukha nito. Sino ba namang hindi magugulat sa ginawa ng lalaki? Pero hindi niya na rin mapigilan ang ganing sarili. Inamin niya rito na mahal din niya ito habang siya'y umiiyak. Wala na ring pakialam kahit pinapanood na pala sila ng mga kapitbahay at naroon na rin sina Inay at Itay. Nakangiti, masaya para sa katuparan ng pag-iibigan nilang dalawa. Inay, Itay, I really love your daughter. I swear, I won't let anyone hurt her again. I promise. Hawak ngayon ng prinsipe ang kamay ng kanyang ama at ng kanyang ina habang nangangako. Si Inay ay napaiyak na. Tumatango naman si Itay nang tinapik ang balikat ni Trevor. Patunay na nagtitiwala ito sa pangakong yon ng lalaki sa kanyang mga magulang. Saka sila pumasok sa loob ng bahay. Doon ay kinuwento sa kanila ni Prince Trevor ang nangyari sa palasyo nang umalis ito. Nilitis si Maurice at dahil sa pag-amin nito ay bumaba ang kanyang parusa. Pero syempre kailangan itong pagbayaran ng mga kasalanan. Ang mga kasabwat ni Maurice ay pinaalis sa palasyo dahil hindi tinotolerate ng hari ang mga ganoong kaso. Tahimik na ngayon ang palasyo at inaantay ang pagbabalik nilang dalawa ng prinsipe. Nagpaabot din ng mensahe sa kanya ang hari at Rina na bumalik na dahil mahal na mahal siya ng prinsipe. Inamin pala ng lalaki sa mga magulang nito na hindi pagkukunwari ang alok na kasal nito sa kanya, kundi isang makatotohanang damdamin na hindi lang matukoy ng lalaki sa pag-aakalang awa lamang yun. At saka nito napagtanto sa sarili na bumalik siya sa Pilipinas dahil hindi siya nito nakalimutan o nais makita palagi. Sabi nito, sa mga magulang ay susundan siya at nakahandang talikuran ng pagiging prinsipe kung hindi siya babalik ng London. At dahil sa sakripisyo ni Prince Trevor ay lalo niya itong minahal. Hinintay niya lang ang desisyon ng mga magulang. Sabi ni Itay, kung talagang mahal siya ng prinsipe ay dito siya magpakasal sa Pilipinas at ginawa nga yun ng prinsipe. Isang pagpapasya para sa lalaki, lalo at handa ito anuman ang naging desisyon ng kanyang mga magulang. At dahil kasal na sila sa London ay naging mabilis ang proseso ng kasal nila dito sa Pilipinas. Gusto man ng hari at Rina na umattend ay hindi ito makakarating. Wala pang isang linggo ay dinaos ang kasal nila sa Manila Cathedral na dinaluhan ng mga piling bisita. Pumayag na rin sina Inay at Itay na bumalik sila sa London pagkatapos ng kasal.
Nangako naman siya na babalik sa Pinas para makita at makasama ang kanyang pamilya. Pero bago sila bumalik sa London ay sinigurado ni Prince Trevor na maayos ang kanyang pamilya. Bumili ito ng bahay at lupa para sa mga magulang na hindi na kailangan mangupahan at magtiyaga sa maliit at mainit na bahay, at nang sa ganon ay maging komportable ang prinsipe sa tuwing uuwi sila ng Pinas. Sagot lahat nito ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid, at syempre, anytime ay pwedeng pumunta ang mga ito sa London. Kaya wala na silang mahihiling pa sa napakagandang himala sa buhay niya. What do you feel now, my princess? Masuyong tanong ng prinsipe kay Inday habang pabalik na sila sa London. I felt nervous but I'm happy. Tugon niya. Niyakap siya nito. Why nervous? I don't know. Maybe I just don't know what role I should play as your wife. I'm afraid I might fall. Sagot ni Inday. Bahagya itong umiti. Don't worry. You have no other role to play but to keep your eyes on me. Malambing ang boses nito at mahinang hinaplos ang pisngi niya. Napalunok si Inday, hindi makasagot hanggang sa inisandal ni Prince Trevor ang kanyang ulo sa dibdib nito upang maging panatag siya sa kanilang biyahe. Sa palasyo ay masaya silang sinalubong ng Hari at Rina, maging si Prince Kennedy. Nagagalak ang mga itong niyakap siya bilang pagtanggap sa pagbabalik niya sa palasyo. May mga ibang katulong na sumalubong sa kanya kasama na si Anna at Theodora, at ang mga ito ang nagdala ng gamit niya sa kanilang silid ni Prinsipe Trevor. Tumagal ng halos 15 minutos ang pag-uusap nila ng Hari at Rina bago sa wakas ay pumanik na sila ng prinsipe sa kanilang magiging silid. Inilibot niyang paningin sa paligid. Narito na muli siya, tila walang nagbago. Naramdaman siya ng mahigpit na yakap ni Prinsipe Trevor mula sa kanyang likuran at ang pagbaon ng mukha nito sa pagitan ng kanyang leeg. Mahina itong bumulong ng I love you. Now then, time for you to start feeling a little nervous? Nanunodyo ang boses nito. Kumunot ang noo niya at nilingon ito. Why? Tanong niya, mahina at kabado. Lumipat ito sa harapan niya bago tinanggal ng prinsipe ang suot na coat. Bumagsak yon sa carpet na sahig bago siya niyakap. Because it's our honeymoon now, and I can't wait any longer. Sabi nito at marahan siyang siniil ng halik sa labi kasabay ng mahigpit na yakap. Pabuhat siyang dinala sa malapad na higaan. At syempre, walang pag-aalinlangang ginaya niya ang paggalaw ng labi nito at pagdama sa nakakabaliw nitong haplos sa katawan niya. At wala pang isang taon, nagsilang si Inday ng kambal na bunga ng pag-iibigan nila ni Trevor. Isang babae at lalaki na pinangalanan nilang mag-asawa na si Trinity at Third. Simula noon ay naging masaya ang kanilang pagsasama ni Prince Trevor bilang mag-asawa kasama ang kanilang mga anak. At dito na po nagwawakas ang kwentong pag-ibig ni Trevor at Alexandra, aka Inday. Muli ako po si Miss Demi. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Paalam!